Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. O eto kabibig ha, tila yata takot na ang PBBM admin sa upcoming Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ito ay balita-balita ngayon at pinost ni Congressman Kiko Barzaga kung saan kung ang INC ay mananawagan ng BBM or Marcos resign, yan na. Yan na ang katapusan ng kanyang administrasyon. Kaya parang kinakabahan ang PBBM admin ngayon kasi hindi natin hawak kung ano ang plano ng INC. Kung mananawagan ng INC ng Marcos resign, ang daming miyembro ng INC. Remember, last time nag-rally sila, millions. Huh? I think 1.5 millions ang nag-attend sa kanilang rally. That was a peace rally, I think so. Ngayon, another peace rally naman. Yun daw ang takutan ng PBBM administration yun. What if sisigaw ang INC ng Marcos resign? Walang. Diba? Ito na yung katapusan niya. Diba? O ito kabibig ha, nakita ko lang ito kay Congressman Kiko Barzaga. Oo. Ito kabibig ko. Shinare niya ito. Marcos administration concerned of Iglesia ni Cristo's rally for peace fears he may lose presidency if they call for his resignation. Posible mga kabibig. Posible na matanggal si BBM. Totoo na kaya yung hula-hula na ang 2026 daw ay posibleng mapalitan si BBM ni VP Sara. Naku. Kaya yan ang presidente naming BBM, may puso, malasakit sa kapwa at may pag-asa, may awa sa mga mahihirap, may prinsipyo at panindigan at higit sa lahat, bangag at may sayan. Huy, ano ba naman si Guerrero Crystal James? Parang doon ka talaga papunta. Iba ang panindigan ng kapatiran. Yun nakabibig eh. Ito ay post ni Congressman Kiko Barzaga ha, na kung itong Rally for Peace ng INC, alam naman natin ng INC ay talagang nire-respeto ang ating presidente. I'm sure nire-respeto nila. Why? Because they're rally for peace and for transparency and accountability. Pero sabi ng ilang tao, nako, pangalawang rally na yan ng INC ha, sa PBBM administration. Grabe ha, nag-unang rally na sila, pangalawang rally na yan. And it happens in the PBBM administration. So it means meron talagang problema ang PBBM administration kasi malaking sektor na to eh. 'Di ba? Malaking religious group na to eh. And twice sa kanyang administration, nag-rally. 'Di ba mga kabibig? So ano kayang realization ni BBM yan? Okay lang, bahala silang mag-rally. Hayaan na lang natin silang mag-rally. Pero kabibig, ito lang ang napansin ko. Kasi, di ba, si Congressman Kiko Barzaga, mahilig din yan sa maraming pasabog. Pero yung posting ni Congressman Kiko Barzaga one time tungkol sa di umano ang PBBM admin ay di umano'y nagbaba. Sabi nila na inakusahan nila ang tawag dito, ang INC na nagbabayad daw ng 3,000 per member para mag-attend lang daw ng tawag dito ng kanilang peace rally. Totoo kaya yung kabibig? 3,000 daw per member. Grabe talaga yung PBBM admin ko dito. Inakusahan nila ang INC, ang PBBM admin daw di umano ang nag-akusa sa INC na nagbayad sila. Binabayaran nila ang INC na, mga member ha, 3,000 each. Grabe naman yun. 'Di ba? Grabe naman yung akusa nila. 'Di ba? Ay, naku kabibig. So, ano ang iyong reaction hinggil dito mga kabibig? 'Di ba? Sabi ko parang natataranta na ang PBBM administration. Naku po, mga kabibig. Ako kabibig ba, naniniwala naman talaga ako na ito yung kabibig
Galing din ito kay Congressman Kiko Barzaga. Kasi marami akong nababasang mga komento from the INC members na hindi kami gano'n, hindi kami bayaran. At um, at kung gagawa kami ng rally, galing sa kaloob-looban namin 'yan at naintindihan namin kung ano ang gustong isigaw namin. Ito Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend November protest against corruption. So talagang ano lang ba, gagawa talaga sila ng issue ang PBBM administration para masira ang INC. Grabe naman yun. Below the belt na yung paninira nila sa INC. I don't know kung totoo ito pero ito ay post ni Congressman Kiko Barzaga. Pero grabe no, below the belt. Ito yung sektor na ito, ang religious group na ito, ang tumulong sa iyo para maluklok ka bilang presidente. Malaking ambag din ang INC mga kabibig ha. Huwag yung ismulin ang mga INC members. Pero kung maririnig natin na ganito ang ginagawa ng Marcos administration, accuses Iglesia ni Cristo of paying or bribing Iglesia ni Cristo members of 3,000 pesos para mag-attend ng rally, ay hindi yan maganda. Napakamaling akusasyon yan mga kabibig. Parang wala ka ng utang na loob niyan. 'Di ba? Kaya ngayon, parang takot na ang PBBM admin. Oo, mas lalong mas lalong ang mga tao nanggigigil ngayon, lalo sa nangyari sa Cebu at sa ibang parte na dinaanan ng bagyong Tino. Grabe mga kabibig, opo. May nakita akong vlog ba na kung saan itinaboy daw ng mga bata, yung mga musmos ba, si BBM. Iba no, pag si VP Sara ay pupunta sa isang lugar, ang daming bata na gusto magpa-picture sa kanya. Pero kay BBM, iba ang reaksyon ng mga bata. Hindi naman sila takot, pero makikita mo talaga sa pagmumukha nila na parang ayaw nilang makita si BBM. O, eto ang video kabibig. Manood tayo. Kita ko na to. BBM tinaboy ng mga bata sa Cebu. O yan ha. From Robin Sweet Showbiz. BBM tinaboy ng mga bata sa Cebu. Tulong na 5K sa nasalanta binatikos. Kasi si BBM magbibigay ng 5,000 at 10,000 pesos. Yung 5,000 is for ano daw yon? Is for sa mga less damage na sa baha. Yung 10K daw ay pang tulong para magsimula ng bagong bahay. O manood tayo kabibig ha. Ito na. Kamusta na kaya ang bakasyon, mga ma'am, sir? They have one common denominator. Parang napaka-detached. May naabutan ba silang mga katawan on the ground? Oh. Turo-turo, lakad-lakad. Oh. Okay, press con na. Ngunit para kay Attorney Neil Abayon, late na ang ginawang pagdalaw ni BBM. Tama. Late na nga. Late. Tapos magagawa pa ang ganitong PR photo ops. Wow. Na dapat ang inuuna ay magtrabaho. Ayon sa kanyang post, late ng ilang araw ang Late ng ilang araw ang situational briefing. Tapos magagawa pa yung ganitong pa-PR ops. Lol, hindi na kailangan yung picture-picture. Magtrabaho na lang kayo. Parang ganito. Step 1, mamigay ng ayuda for immediate short-term relief, band-aid solution, pero needed eh. Step 2, while step 1 is ongoing, plan how to recover. Actually, dapat na-discuss na to prior pa pero wala So ngayon na lang. Better late than never and explain to the people your vision of recovery to give them sense of hope. O tama din naman, di ba kabibig? Tama din naman. Ay naman kay Atty. Rowena Guanzon, masyado nang maraming namatay, mga bahay, kabuhayan ang nasira. Hindi natin pwedeng palampasin ang mga animal na politiko na may kagawa ng mga ghost project na flood control. Kung hindi nyo lang sana binulsa halos lahat ng pondo, ay baka kahit papaano ay hindi naging ganito kalala ang nangyari. Habang safe kayo sa mga magaganda ninyong bahay at nilalasap ang maranyang buhay na galing sa nakaw, paano nyo nagagawang kumain ng masarap? Tama din naman, di ba? O ito kabibig, manood tayo. ng dignidad. Nabibigyan ka lamang ng 5,000 piso. Oh. Na tila hindi yata makakatagal ng 1 linggong yung grocery. Ayon sa post ni Edwin Hamora. 5,000 pesos? So,
5,000 pesos. Seriously? That's not assistance, that alms for optics. It's the kind of loose change you throw to silence outrage while the real billions are comfortably tucked away in foreign accounts under faked project names and flood control scams that control nothing but people's trust. Imagine losing your home, your clothes, your dignity, and the government shows up like a celebrity on the press tour dangling a 5,000 band-aid over a gaping wound of corruption. Not even enough for a week's groceries, yet they have the gall to pose for cameras as if they rebuilt the nation with coins. Sobrang insulto. He promised an initial 5,000 cash assistance to affected families. Nako, BBM, ano ba naman yun? 5,000. Nako, grabe. O, tingnan nyo, o. Ng ating kabibig. O, 'di ba? Parang nakakahiya. Tingnan kabibig. Parang ano ba? Anong nangyari sa Pilipinas? Puro optics na lang, puro pa-PR na lang, 'di ba? At si BBM ay talagang ano ba tawag dito? Parang imbis na mag-rally ay tumulong na lang daw sa gobyerno. Eh ano bang klaseng gusto mong tulong? Eh kami nga nagbabayad ng tax. Malaking tulong ngayon sa amin. Tapos malalaman namin, ninanakaw ang mga tax na binabayad namin. Di ba? Ito. Imbis na mag-rally daw tayo, tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Correct. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Correct. Number one, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Oh. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure Correct. projects. Itong mga putang amang congressman na mga Hala. tumigil na kayo, ibalik nyo yung pera namin. Yan. Diba? Meron pang isa, mga kabibig ha, na reaksyon ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi, nakaka-insulto, diba? Nakaka-insulto. Instead ng mag-rally, tumulong lang tayo. Eh, ano pang gusto mong tulong, BBM? O ito, kabibig ha, manood tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Napaka-importante po sa buhay nating mga Pilipino dahil tayo po ay nasa isang bansa na mahirap. Napaka-importante na ang ating mga mayor at governor ay magagaling at tapat sa tao. Tignan nyo. Ano po ba nangyayari dyan sa Tarlac City? Kaya Mayor Susan Yap na dating magaling na gobernadora dyan sa Tarlac. Ang kalaban pala dyan ni Mayor Susan Yap ay ang mga Angeles na ayon sa Rappler ay may-ari ng malaking construction company. Ooh. Ang congresswoman dyan na si Maria Cristina Angeles, husband niya, ang may-ari ng construction company na nakakuha ng 8 bilyon Ooh. piso na project sa DPWH O yan, kabibig. itong mga nakaraang taon. Ang gusto mong tulungan namin. Mahirap po talaga sinasabi natin na itong issue ng korupsyon ay hindi po talaga masusolve ito. Kung ating mismong mga opisyalis, lalo na mga congressman natin at congresswomen, ay may mga pamilya na pag-aari ay mga construction companies na nakikibiding nakakakuha ng pondo sa gobyerno. Tama. Hindi po ba na yan? Kahit na sabihin mo pa, wala naman yan sa batas, wala namang tutol dyan. Hindi po ba kahit sa simpleng logic lang,
ay dapat po yung mga congressman o congresswoman ay hindi po nakikialam sa mga infrastructure project dyan sa distrito o kanilang mga probinsya. Correct. Paano po naman ang mangyayari kung sila mismo o kapamilya nila ay may-ari ng mga construction company Correct. na nakakakuha ng pondo sa infrastructure project sa DPWH. Sana po sa 2028, mag-isip na po kayo dyan sa Tarlac Correct. kung sino talaga ang inyong iboboto. Nakakatakot ho. Tingnan nyo nangyari sa Cebu. Tingnan po nyo nangyayari sa Bulacan. Nakakatakot na po. Nakakatakot na po. Buwis buhay ho itong ginagawa ng mga korap na mga politiko sa atin. Buwis buhay na po ito. Hindi lamang po ito politika. Buwis buhay na ang korupsyon sa Pilipinas. Napaka-importante. Tama ang sinasabi ni Congressman ni Atty. Rowena Guanzon. No? Tayo naman ang magsasuffer sa kung ano ang ginagawa ng mga politiko, yung mga politiko walang concern sa atin. Ang concern nila yung kickback nila na makukuha at mas pinayayaman nila ang kanilang, wealth, enjoying the luxury of, how these things will give much more comfortable life sa kanila. Ay, kabibig. Yun kabibig, parang takot na si Marcos na yun sa rally-rally. Ay, gusto mo, pinasok mo to, panindigan mo. Yun na kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.